Isinanla ng aming kapatid ang aming lupa nang hindi namin nalalaman. Pineke niya ang pirma namin, ano ang dapat naming gawin. Naku, marami Oo. ito. May mga Mm. nakikita ako ditong both criminal and civil cases na pwedeng maging remedy nitong ating question Mhm. sender, 'di ba? Yung Mm. unang-una sa lahat is yung falsification of Mhm. private documents, 'di ba, Attorney M? Kasi Yes. itong kanilang pirma, pineke doon sa deed Mm. of absolute sale siguro. Baka nagbigay sila kunwari ng consent, pinakita na pirma nila yon kahit na hindi. So I think ang remedy dito marami, puwedeng reconveyance, recovery of possession of property, 'di ba, Attorney M? Or Mm. depende kung ano na ang kalagayan ng Ipa-nullify property din yung ngayon, kung ano. oo, Oo. annulment, oo, yes, oo. Oo. Alam mo Attorney Jane, naalala ko kamakailan lang pinag-usapan natin yung iba-ibang klase ng falsification, 'di ba? Diniscuss din natin yan Oo, dito yes. sa ating programa. So, Oo. pasok ito for sure, definitely kasi Oo. ginaya yung pirma niyo, magkakapatid. Pero kung Mm. ang falsification na sinasabi namin ni Attorney Jay dito ha, siyempre kung ganito yung naging sitwasyon, ang kakasuhan ay yung kapatid niyo kasi siya yung nag-falsify ng pirma niyo o nagpeke ng pirma niyo, 'no? So, pag-usapan niyo rin 'yan sa inyong magkakapatid kung ready kayo na kasuhan yung inyong kapatid ng ganyan. Kasi criminal case 'yan, hindi ba Attorney Jay? Naku, mabigat na kaso 'yan kapagka nag-falsify ng pirma niyo. At siguro mainam na rin na makipag-ugnayan sa NBI Attorney Jay kasi kailangan yung signature specimen, 'di ba, para ma-compare Oo, yung tsaka actual oo, niyong pati pirma kailangan tsaka yung din pirma nilang doon. oo, tsaka kailangan din Mm. nilang i-check, Attorney M, 'di ba, kung buyer in good faith, kung ay hindi, ano lang pala 'to 'no, sinanla lang Hinanla, pala, oo. hindi naman binenta. Okey, so dapat Mm. nilang tingnan kung yung pinagsanlaan, alam ba niya na, but for sure kung nag-due diligence ba siya bago niya tinanggap yung Mm. property na sinanla sa kanya, 'di ba, Attorney M? Kasi kaya Mm. nga tayo hindi Agree. tayo basta-basta tumatanggap ng sanlang property kasi especially 'pag ganito maraming owners involved katulad niyan, maraming magkakapatid, Yes. dapat i-check natin talaga. Dapat gawin talaga natin yung ating responsibility as, katulad dito sa kasong ito, the lessor, 'di ba, no, the lessee pala, tama ba ako? Lessor, Hmm. lessee? Nalilito ko sa Mortgagee. dalawa. Mortgage, Mortgagor. oo, Oo, mortgage, mortgagor, oo. oo. Na yung kanilang, yung binigyan niya ng siyempre nung pera kapalit nung sinanlang Mm. property, talagang may authority para isanla yung kanilang Yes. property. Mm. So again, Mm. paalala na naman, Attorney Jay, oo, yung sinabi mo kanina, Attorney Jay, very important yun yung due diligence, di ba? So kung ikaw ay, Mm. lalo na kung maglalabas ka ng substantial amount of money, kahit na hindi substantial, Attorney Jay, di ba? Kailangan talaga pag-aralan mo ng Mm. maigi. So kung halimbawa ito nakapangalan sa maraming tao, mainam na makausap mo lahat ng nakapangalan dun sa titulo para Oo. alam mo, di ba, Attorney Jay, na lahat sila nag-agree kasi hindi Mm. pwedeng isa lang po yung kakausapin niyo kasi lahat po sila, kung isa lang yung titulo at marami pong nakapangalan, ang tawag po dun lahat sila co-owners. So pare-pareho po Oo, sila ng correct. karapatan. 'Di ba, Attorney Jay, hindi puwedeng sabihin na, "Hindi Oo. ako na lang kausapin Oo. mo, ako yung panganay." Hindi po siya gano'n ha, pare-pareho po Oo. sila ng karapatan. So kung kaya pong kausapin lahat, kausapin po lahat para po hindi kayo Tsaka magkakaroon ng i-check. problema kalaunan. Yes, Attorney Jay. Tsaka i-check minsan minsan 'di ba merong nandun seller nakapirma kunwari pero actually patay na yun, 'di ba hindi na siya hindi Legal, na siya ang oo. dapat na nakapirma doon. So dapat talaga, Mm. you do your due diligence kapagka may mga ganitong transaction tayong pinapasukan, ayun. Pero yun, definitely, definitely Attorney Jay, malinaw na may maraming magkakaroon ng pananagutan sa ganitong sitwasyon kasi obviously 'no, base do'n sa sitwasyon na ibinigay, talaga pong nagkaroon ng forgery o 'di ba yung panggagaya ng pirma. So, definitely puwedeng i-nullify po Mm. yung mortgage at puwede pong kasuhan ng falsification yung kapatid na nameke ng pirma.